Ang tinawag na pivot to China ni Pangulong Duterte nagbunga ng $24 billion na halaga ng investment. Napag-usapan din ni Pangulong Duterte at ng mga namumuno sa China ang pagpapanatili ng kapayapaan at kalayaan ng paglalayag at paglipad sa South China Sea. Live mula sa Beijing sa China, may report si Sandra Aguinaldo. Sandra. Jessica, umalis na dito si Pangulong Duterte. Tinaasahan na darating siya sa Davao City ng 11 p.m. ngayong gabi. At dala nga niya itong $24 billion na halaga ng kasunduan. At kung matutuloy daw ang mga ito, ay posibleng makalikha ito ng 2 milyong trabaho. Highly successful kasi in renewing this friendship and economic relationship, obviously it's like parang gripo yan na nabuksan eh. Sa ganitong paraan, inilarawan ni Trade and Industry Secretary Ramon Lopez ang resulta ng pagbisita ni Pangulong Duterte sa China. Uuwi si Duterte na bitbit ang $24 billion na halaga ng kasunduan. $15 billion dito ang private sector investment, kasama ang $2.5 billion na Memorandum of Understanding sa pagitan ng China Railway Engineering Corporation at MVP Global Infrastructure. $100 million para sa Manila EDSA Bus Transportation Program. $160 million para magtanim ng hybrid rice na pwedeng itanim sa 2 million hectares na lupain. At $328 million para sa Cebu International Bulk Terminal Project. Bukod dito, merong $9 billion na soft loan na pwedeng utangin ng gobyerno ng Pilipinas at ng mga pribadong kumpanya mula sa ilang bangko sa China. Ang soft loan ay pautang na magaan bayaran. Sa oras na matuloy, maraming Pilipino raw ang magkakatrabaho. Jobs, binilang namin actually is too high, so I'm tempering it a bit lang, estimate lang, roughly 2 million. But the numbers are turning out to be more than 2 million over 5 years. Sa isang joint statement naman, nanindigan ng Pilipinas at China na mahalagang mapanatili ang kapayapaan, kalayaan sa paglalayag at paglipad sa South China Sea. At haharapin nila ang isyu ng agawan ng teritoryo sa pamamagitan ng mapayapang paraan nang hindi gumagamit ng pagbabanta o dahas. Ang tanong, ano na ang saysay ng desisyon ng arbitration case na pumapabor sa Pilipinas pero ayaw kilalanin ng China? Paniwala ni Pangulong Duterte, hindi pa ngayon ang panahon para pag-usapan ito. Jessica, sa dinami-dami nga nung sinasabing na pagkasunduan dito, dalawang bagay yung malinaw na hindi direktang napag-usapan. At yan nga, yung pagtatayo ng artificial islands ng China doon sa mga pinag-aagawang teritoryo, yung mga bato-bato, ginawa nilang isla. At bukod dyan, ay hindi pa rin makapangisda yung ating mga kababayan doon sa Scarborough Shoal. Yan po ay hindi direkta na pag-usapan, pero sabi nga po ni Pangulong Duterte, hindi naman niya ito binabasura. Kung hindi, para sa kanya ay hindi pa ito napapanahon na pag-usapan dito sa biyahe na ito sa Beijing. Jessica? Sandra, pag-usapan natin yung mga ginawang statement ni Pangulong Duterte kahapon dyan na pinag-uusapan na kahit sa Amerika. At pati yung State Department nila mismo nag-issue na ng statement na humihingi sila ng paliwanag o clarification doon sa pahayag ni Pangulong Duterte kahapon na hihiwalay na ang Pilipinas sa Amerika. True enough, katulad nung natanong ko sa iyo, mukhang pagkatapos magbitaw ng salita ni Pangulong Duterte, heto na yung mga cabinet secretaries, panay ang clarification. Lumalabas, magkakaiba sila ng sinasabi, depende sa larangan na kanilang kinasasakupan. Iba yung paliwanag ni Secretary Pernia, sa paliwanag ni Andanar, sa paliwanag ni Lopez. Lumalabas, ano ba talaga ang ibig sabihin ng statement na yon ni Pangulong Duterte? Jessica, noon nga sila'y nagpapaliwanag na, naalala kita nung yung tinanong mo kagabi. Pero ang nangyari kasi dyan ay nung sinabi kasi talaga ni Pangulong Duterte yung kagabi sa harapan nga ng Filipino and Chinese businessmen, talaga napakaseryoso siya. And in fact, talagang nilay niya yung premise sa kahabaan ng kanyang speech. Tinira niya ng tinira ang US, tinira niya si President Barack Obama. At sa pinakadulo, sabi niya,
ito ang announcement ko. So talagang, kumbaga masasabi ko na dapat seryosohin at sineryoso nga ng buong mundo yung kanyang statement. Pero ngayong araw nga, actually, nagsimula yan late in the evening kagabi, merong pinadala sa amin na written statement, no, na parang nagka-clarify na, no, ang NEDA chief at pati na rin ang finance secretary, if I'm not mistaken. At sila may written statement na to the effect na ang sinasabi daw, ang ibig sabihin daw ng Pangulo ay talagang rebalancing to Asia. Kumbaga, imbis na makipagrelasyon doon sa superpower katulad ng Amerika, ay tututok siya, no, sa pagpapatibay ng relasyon ng Pilipinas economically dito sa mga bansang malapit sa atin. Yan ang paliwanag hanggang kanina ni NEDA Chief Dr. Pernia. Pero of course, ang paliwanag naman ni Secretary Andanar, inhalin tulad niya yan sa mag-asawa, no? Sabi niya, parang hindi naman to paghihiwalay ng mag-asawa, kumbaga annulment na talagang hiwalay na, kundi hinalin tulad naman niya ito sa mag-ama na yung anak daw ay lilipat lang ng tirahan. Jessica. Ang problema yata, Sandra, according to some people, no, napakasimple nung statement ni Pangulong Duterte. Even yung pagkakabigkas niya, parang ang explicit at ang klaro at ang simple naman. Pero pagka pinaliwanag na nung cabinet secretaries, parang lalong, ano ba yon? Lalo daw nagiging komplikado ba? Parang ganon. Ba't kailangan pang i-interpret? Gayong napakasimple naman daw nung statement ng Pangulo. Jessica, no, kasi nga ang nangyari kagabi ay parang napaka-simple, no, at direct to the point at madali namang intindihin. Yun nga lang, sa isang banda, pag i-analyzein mo, parang nga naman puputulin ang economic ties mo. Halimbawa sa Amerika, no, samantalang marami tayong mamumuhunan din na Amerikano na sa Pilipinas at hindi naman pwedeng ihiwalay mo yun, no, putulin mo talaga. So, sabi nga ng isang cabinet official na nakausap ko na nag-request siya na wag na lang siyang pangalanan, kasi malabo kasing mangyari yun, na puputulin mo talaga yung economic ties mo sa isang bansa, no, gaya ng Amerika. Sa isang banda naman, yung sa military, kanina natanong din natin sa Secretary Andanar dyan, ang sinasabi naman niya, hindi na rin, kung tutuusin daw, ay hindi na bago yun dahil sinabi rin naman ng Pangulo na titigil na yung war games with the United States. Yun na nga lang, doon sa usapin na meron kasi tayong treaty, no, ang Mutual Defense Treaty with the United States, hindi pa nila masabi sa ngayon kung darating ba sa punto na pati yun talaga i-abrogate natin o puputulin na natin yung tratado na yan na napakahalaga at napakatanda na with the United States, Jessica. Kasi humihingi na ngayon ang Amerika ng dagdag na explanation or clarification siguro dun sa statement ng Pangulo, no? Kasi yun nga, ang sabi niya kasi separation in the aspect of military and economics, yun ang sinabi ng Pangulo. And then sinundan pa niya yun ng sinabi niya, ano naman ang masama, kung tama yung pagkakaintindi ko, kung magbubuo ng magiging magkakakampi na ngayon ay Pilipinas, China at Russia, which is how it should be daw. Yung mga ganong statement ngayon ang I think naghihingi o humihingi ng clarification. Jessica, kaya nga ngayong araw actually talagang sinikap, no, ng mga media na Pilipino na narito sa Beijing na makausap si Pangulong Duterte, pero hindi siya naging accessible sa media ngayong araw na ito. Imbes ang kanyang mga spokesmen at saka mga cabinet secretaries yung humarap sa amin para nga ipaliwanag itong statement na ito. At maaari kasi mamaya darating siya na 11 PM at siya may opening statement at baka sumagot pa sa mga tanong, mas mabibigyang linaw itong sinabi niyang pahayag. At kung tutuusin, yun nga sabi mo nga, Jessica, malinaw naman sana at baka somehow in-expect din ng iba, no, na papangatawanan ito. At until siguro mga Jessica, masasabi ko after lunch, nung nakausap namin si Secretary Andanar, firm pa para sinasabi niya na the statement is not wrong, it remains. Yun pa rin naman yung sinasabi niya. Kaya lang, noong kinausap na namin si Secretary Pernia, ang sinasabi niya ay yung paggamit lamang na term ng
ng separation, maari daw hindi super accurate, yun ang term niya. At ang term nga daw na nakma ay rebalancing. At nung tinanong namin, bakit kinonsulta ka ba ng Pangulo o nakausap mo ba yung Pangulo tungkol dyan, aminado rin naman si Secretary Pernia na wala silang usapan at hindi siya nakonsulta tungkol doon. Ganun pa man, ang masusunod daw, ayon sa kanya, ay kung ano sinabi ng finance secretaries, finance experts ng administrasyon na ito tungkol sa bagay na ito. So, parang ibig niya sabihin, paniwalaan na namin yung interpretation na ibinibigay niya sa amin, Jessica. Footnote to that, the President is a lawyer. At sa pagkakaalam natin ng mga abogado, they use very exact words, Sandra. They're trained to use exact words, precise language para hindi open to misinterpretation. Anyway, let's leave that topic behind. Gusto kong tanungin ngayon, yung mga nakuha ng Pilipinas sa pagbisita ng Pangulo sa China, yung bang mga in-enumerate na yon na mga benepisyo para sa Pilipinas, ano ba yon? Aid o utang? At kapag utang, meron bang, ang tanong dyan, Chuck, may kadugtong ba yan na strings attached o mga kondisyones? Sandra? Yung $15 billion, Jessica, yan ay talagang deals no, ng private sector. Pero yung $9 billion, ito ay loans no, sa ilang bangko. Ayon nga kay DTI Secretary Ramon Lopez, ay ito ay finance made available sa mga negosyo sa atin. Merong dalawang klaseng negosyo. Sabi niya, yung small to medium na negosyo ay pwede silang mag-avail nitong mga soft loans. At ganun man, meron din namang para talaga sa malalaking kumpanya. Katunayan kanina, si Pangulong Duterte pa mismo yung nagpunta doon sa Bank of China at sinaksihan niya yung loan para naman sa malalaking kumpanya para makapag-expand pa sila ng negosyo sa Pilipinas. Jessica? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.